Dahil sa impeachment na yan, ituloy-tuloy na natin kay Bato de la Rosa, mga kababayan. Naku ha, nangangaral si Bato de la Rosa doon sa mga kaparian. CBCP o Catholic Bishop o no? Chill lang daw. Huwag daw magpanik, sabi ni Bato de la Rosa. De la Rosa on CBCP on delay in impeachment trial. No need to panic. Aba, bakit kaya nasabi ni Bato de la Rosa yan? Ano? Samantalang siya, mga kababayan, yung nangunguna sumisigaw pa doon sa sa Senado. No? The impeachment of Sara Duterte shall dismiss. Si Robin Padilla naman, uto-uto talaga. Allahu Akbar! Second demotion. Allahu Akbar! Akala mo laging may gera eh. Akala mo laging yung paano eh. Kung ano man yung yung mangyayari. Di ba? Ganyan nung nabibig na, Allahu Akbar! Oh. Sabi, si Bato de la Rosa, the impeachment of Vice President Sara Duterte, shall dismiss. Ganon. Allahu Akbar! Lang ya talaga si Robin Padilla. Hanggang ngayon, no, mga kababayan, 3 taon na nakaupo bilang senador. Wala pa din po. Kakain. Sasandal. Hihimas ng bigote. Tapos puro na lang ho pagpapatawa ang ginagawa sa Senado, mga bossing. Diyos ko po. Anyway, bumalik na tayo kay Bato de la Rosa. Manila, Philippines, Senator Ronald Bato de la Rosa assuaged on Wednesday the concern raised by the Catholic Bishop Conference of the Philippines. Naku, lagot ka kay Cheese. Si Cheese, tingnan mo ba to? Hindi sinasagot yung mga yan. Di ba? Si Cheese hindi sinagot yung CBCP. Si Cheese hindi sinagot. Wala tayong narinig. Kung meron man po kayong narinig na sumagot si Cheese doon sa mga malalaking mga universidad, paki-inform po kami. Pero wala akong narinig na sagot ni Cheese Escudero doon sa malalaking universidad, pati dito sa CBCP. Paano po? Mahihirapan siya no? Pag gumaba pa ang diskusyonan, ibabala lang sa kanya ng ibabala, ipaliwanag mo, ano yung forthwith? Bakit hindi nyo sinunod yung forthwith? Etc., etc. Nakasulat sa konstitusyon, forthwith, ba't hindi sinunod? Papaulit-ulitin lang ho yun, mga kababayan. Kaya, hindi sinasagot. Eto si Bato, pumatol. Manila, Philippines, Senator Bato de la Rosa, assuage, nabasa ko na yan, no? Over the alleged delay of the impeachment proceeding against Vice President Sara Duterte. Are they concerned? Why are they concerned? What are they concerned about? Are they concerned because it was delayed? Lahat kami, buong Pilipino. No? Buong Pilipinas, mga kababayan. Worry na hindi matuloy yan. Bakit to? Pagka yan hindi natuloy, mga kababayan, mga boss, Chipa, Moser, walang basehan, walang batayan na i-dismiss nila, kawawa kaming mamamayang Pilipino. Bakit to? Sa amin lang naman ang gagaling yung mga tax na nawawala na hindi maipaliwanag. Milyong-milyong Pilipino ang kinakaltasan kada kinsenas katapusan. No? Na napapatingin do sa kanilang payslip. Naku. Kung ito sanang tax na ito na kinakaltas sa akin, 1515, no? Ano na to isang 25 kilos na sako ng bigas na to no? Ang laki siguro, ang laki sanang kaginhawaan. Wala bilang isang Pilipino dapat mag-tax, no? Parte ng isang Pilipino ang magbayad ng tax. Tapos ngayon, tinatanong natin, saan napunta yung tax namin? Nakita nyo style, no? Udlot, delay.
hanggang sa mawalan na ng gana ang mamamayang Pilipino, hanggang sa, naku, wala na yan, hindi na matutuloy yan kasi ganito, ganyan. Tanggapin na lang namin, no? Tanggapin na lang ng bawat Pilipino na hindi na ipaliwanag kung saan napunta yung pera ng bayan. Sabi ni Jordan G, pambayad na yan ng electric bill. Si Jordan G, bill niya 10,000. Lalo na bago ang ano niyan, bago ang NMAX niyan. Si Jordan G, pinakita sa akin, oh, yung NMAX. Pinakita yung susi. Boss Mike, oh, tingnan mo tong NMAX ko. No, bagong-bago, sabi. Oh, ano pinagkaiba niyan doon sa ibang NMAX? Eh, di kuryente to. Oh, di ba? Electric pala yung NMAX ni Jordan G. Hindi, bago yung NMAX niyan. Tuloy, bakit daw nagpapanik? No? Yung mga kaparian o yung CBCP. Natural. Oh. Dahil parang ang ginagawa nyo na lang, parang ginagawa nyo ano-ano, bola na lang, dribble ng dribble ng dribble ng dribble. Hayaan mo silang magsawa, wag nang matuloy. Dahil mga bossing, pagka ito hindi natuloy, iisipin nung ibang magnanakaw sa gobyerno. Pagpala friends natin yung mga senador, sok pa tayo. Sila pa maglo-lawyer sa atin para hindi maimbestigahan yung pondo natin. Di ba? Dadami ho ang magnanakaw lalo, at yan po ang magiging talagang mitya ng malugmok na po ang Pilipinas. Bakit to? Maglalakas loob na ho yung mga yan. Pag may kaibigan kang senador, yan, tingnan mo, nakikita mo kung ano ginagawa ng mga senador. Kaibigan ni Sara Duterte, ni hindi man lang binuksan yung hindi man lang binuksan yung ebidensya, hindi man lang pinakinggan yung mga witness. Kaibigan ko naman sila, kaibigan ko naman yan. Magnakaw na lang ako hanggang sa, ayun na, lahat na sila magnanakaw, kumalat na ang magnanakaw. Kawawa ang bayang Pilipinas. Kawawa yung mga kinakaltasan, which is tayo hong lahat yun, mga bossing, no? Kaya tayo paulit-ulit sinasabi natin, no, karapatan nating marinig, matuloy yang impeachment. Sabi ni Bato, there's no cause for panic. Pag ikaw pinuntahan ka na ng ICC, tingnan natin. Sabihin namin sa'yo, Bato, bakit ka nagpapanik? No? Andiyan ICC. Huwag kang mag-alala. Kalma ka lang. Shortly after the convening, De La Rosa moved for the dismissal of the case, but this was later amended by Alan Peter Cayetano, who instead moved to return the House of Representatives the article of impeachment against Duterte without dismissing nor terminating the case. Yun yung mga estilo ho nila, mga kababayan, para tumagal po, para mawalan ng gana, o siguro, yan yung estilo ho nila para naman makapag-isip ng maayos yung 16 na lawyer ni Sara Duterte. Kasi dismiss lang po ang alam Di ba? Biruin mo, babayad ka, 16 na lawyer. Milyon-milyon kada isa. Tapos ang pambala lang sa iyo, dismiss. Tapos hindi pa nalinaw na na hindi ka magnanakaw. Kawawa. Di ba? Kawawa pag ganun, sabi ko nga sa inyo, hindi ako papayag ng ganun-ganun lang. Dismiss. Laki-laki ng bayad ko sa inyo. Dapat, linisin nyo pati yung pangalan ko. In returning the case, the Senate Impeachment Court also directed the House of the 19th Congress to certify that it did not violate the 1-year ban on filing impeachment complaint. Dami pa ikot-ikot, ng Senado. Samantalang ang pinag-uusapan at hinahanap at ang dinidiscuss ko dito, pera ng bayan. Tsaka yung bribery, kung saan ba, nagagamit ba ng maayos yung pera ng bayan.
baka mga kinakabog ang dibdib, 'no? Baka pagka nasa gitna na si Inday Sara Duterte, biglang ano, eh, alam niyo naman si Vice Presidente, bigla na lang nagagalit 'yan. Baka sabihin, "Ikaw, ang tigas naman ng mukha mo, litisin ako." Tapos sinabi, "Samantalang yung pondo mo, 'di ba ganito, ganyan, ganyan ginawa mo." Oh, baka 'yun ang kinatatakot po nila, mga bossing.